pinamot ng Panginoon sa bawat isa. Tunay po mga kapatid, tayo po ay mapalad. Sapagkat sabi nga po ng mensahe na ang Diyos nananawagan. So na tayo lubon at tayo nakakilala sa ating Panginoon, kinakailangan tayo sumunod. At ang tumawag sa atin, hindi po biro-biro na walang iba kundi ang Diyos na likha ng lahat ng mga bagay. So mga kapatid, hindi tayo mabibigo at mayroong katiyakan, kasiguraduhan once na tayo po ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Hindi mawawalan ng saysay ang ating buhay. Kung ating tinignan ang banal na kasulatan ay isang halimbawa sa buhay ni Haring Solomon. Si Haring Solomon ay wala na kung katulad sa nga ng Diyos sa kayamanan at na rin yung katanyagan sa mundong ibabaw na ito. At ang ating makikita sa nasimulan din po ni Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes, yung iba po na rin the preacher, mga ngaral. Sa sulat nito, maraming mga bagay na ating pong makikita. Maging sa chapter 1 lamang, na sabi niya, ang lahat ng mga bagay ay pawang walang kabuluhan. Sa kanyang pagnanasa, sa kanyang buhay, sa kanyang paningin, sa kanyang alikay, desire, ng kanyang puso, bagamat sinasa ng ibabaw nito, ginawa niya ang lahat ng mga bagay na maging kanais-nais sa kanya din pong buhay. Subalit napansin niya na ang lahat ng mga bagay nito na kanyang nakangkang, na kanyang ninais habang siya narito sa mundong ibabaw na ito ay awang kukupas lamang pagdating ng araw. At isang bagay na kanyang nasabi na inihatulad niya ang buhay ng tao sa hayop na hindi kumakain, natutulog at isang araw na ito'y patay. At ang isang sa mga sinabi ni Haring Solomon, bagamat siya po, mga kapatid, ay tinawag ng Panginoon, subalit isang araw siya rin po ay nagkamali. Nang siya po'y tumanda, isang bagay na hindi po pinalugdan ng Diyos sa kanya. Nang siya po ay makapag-asawa ng mga hindi dapat naging asawa at dumating yung araw na siya man din po ay sumamba sa mga Diyos-Diyos at nagalit ng Diyos. Subalit isang paalala na ibinigay ni Haring Solomon sa chapter 12, 13, 14 na mga ngaral na ito ang lahat ng mga bagay na dapat natin malaman na tayo ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao na dapat natin gawin. Sapagkat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos, masama at mabuti. Lihim man at hayag ay ating pagsusulit sa harapan ng ating Panginoon. So, nais ng ating Panginoon na huwag natin hayaan at huwag nawang masayang sa ating buhay ng panawagan ng Diyos na ito'y binigyan
lingkod sa Panginoon, hindi ito mawawala ng saysay. Hindi ito mawawala ng kabuluhan. Bagamat tayo, mga kapatid, ay dumaranas ng pagsubok, nariyan, problema, pag-uusig, kahirapan at kasalukuyan, nariyan po yung mayroong mga sakit, yung bakit iba'y wala. At nariyan ang mga bagay niyan ay hindi maging hadlag at sagabal sa ating buhay upang hindi tayo magbigay katugunan sa panawagan ng ating mahal. So, mga kapatid, mapalad tayo sapagkat tayo po ay kabilang sa mga kinahabagan, kinauwan at biniyaan ng Diyos ng kaligtasan at buhay mo. Ngayon po, sa mga tao din po, ito po ay manawagan ng Diyos sa oras na ito. Sabi ng Matthew 11:28 up to 30, "Come unto me, all you are labor and heavy laden. Magsiparito sa akin kayong lahat na nakapapagal at nakabibigyan ng lubha, at kayo'y aking pagpapahinahin. Pasanin ninyo ang aking pamat at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusuntunan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat, ang sabi ko, sapagkat malambot ang aking pamato at magaan ang aking pasan." So, mga kapatid, bagamat sa panahon ito, dahil po ang mga tao, dahil po yung mga Israelita ay nabubuhay sa batas. Subalit, sinabi man ito ng ating mahal na Panginoon, maging sa ating kapanahonan ngayon, spiritually speaking, nariyan po, kung kayo po ay napapagal, nabibigyan ng lubha, wala na kayong kapayapaan, wala kayong iniisip ninyong pag-asa, at kayo natutuliro, kayo nababagabag, kayo nababalisa, subalit ang panawagan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo na siya ang makapagbigay, yung narinig natin kanina, na siya ang makapagbigay ng mga bagay na hindi kaya tugunan ng isang tao, maging ang mundong ito'y maaari makapagbigay ng katugunan ng pansamantala, subalit ito po ay hindi mananatili. Subalit ang Diyos, isa na po ang nalimbawa na sinabi niya sa John 14 verse 27, "Iniiwan ko kapayapaan, ibinibigay ko kapayapaan sa inyo, hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong maligalig, huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot." Ibig sabihin, once na tayo ay tumugon sa panawagan ng Diyos, maging sa oras na ito, nariyan po, mga kapatid ko, sa Panginoon, mag-isang na tao, na sa kasalukuyan, uulitin ko po, na kayo po, minsan ay unawa mo na ng pag-asa, subalit nandiyan po ang ating Panginoon Jesucristo na handang magbigay ng inyong katugunan. Naranasan natin sa ating buhay na iniisip natin na ang saya at ligaya ay sa mundong ibabaw nito. May pagkakataon, nariyan po yung sugaron, magdamagan, na walang tulugan. Iniisip mo na masaya ka, pero kapag natalo ka, wala yan, may ibang nangyayari, wala na. So, mga kapatid,
Nais ng ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Na yamang mayroong pang pagkakataon, na yamang mayroong pang nananabing panahon. At yamang tayo ay mayroong pang lakas at mayroong pang buhay. Ito rin ang panawagan ng Diyos na dapat nating pagtugon na tayo ay dapat na maging daluyan ng Kanyang pagpapala, ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang biyaya, sapagkat ang tinawag ng Panginoon ng salita ng Biblia, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kaya sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng Luke chapter 8, 1 and 2, na ganito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Kasama ng ating Lord ang 12 apostoles at kabilang sa mga 12 apostoles ay mayroong mga kababaihan na nakasama ng ating mahal na Panginoon, at isa na po dito na si Maria na tinatawag na Magdalena. Sabi ng verse 2 na mayroong ito masamang espiritu na lumaya sa kanya, at si Maria Magdalena ay kabilang sa mga nakasama ng ating mahal na Panginoon habang siya ay nagministeryo sa mundong ibabaw. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang manang naging buhay natin noong nakaraan, nang wala pa tayo sa kamay ng Panginoon, nang hindi pa tayo tumugon sa panawagan ng Diyos, na riyan yung puso natin ay matigas, na ang puso natin ay narinpo ng salita ng Biblia, na dapat na ito'y maging dalisay, tayo po ay dapat maging malinis, sapagkat ang puso ito ang pinakamandaraya sa lahat ng mga bagay, na nanggagaling sa puso ang lahat ng mga bagay na kasamaan. Subalit ngayon tayo ay pinahabagan, tayo ay minahal, kinaling na, at ang sabi ng banal na kasulatan, isa na yung babae ito na iniisip nilang napakasama, subalit siya po, mga kapatid, ay tinawag ng ating mahal na Panginoon. At isang bagay na kanyang ginawa, na siya ay maglilingkod, na siya ay susunod sa ating mahal na Panginoon. Kaya, mga kapatid, nakikita na natin ang sitwasyon ng mundong ibabaw nito. So, ito po ang pagkakataon at panahon, ulitin ko po, na tayo po ay dapat tumugon kung ano ang nais ng Diyos na sa ating buhay na tayo ay gamitin ng Panginoon. Yan ang isa sa mga layunin ng ating mahal na Panginoon. Itaas natin siya, ipakilala natin siya, ipahayag natin siya, ipangaral natin siya, na siya ang kailangan ng isang tao. Gaano man siya kayaman, gaano man siya kakilala sa mundong ibabaw nito, gaano man siya katanyag, kung ang isang tao ay walang Kristo sa puso, ang kanyang buhay darating ang araw, ito po ay mawawalan lamang ng isa. Wala man siya pinag-aralan, kung siya mayroong Kristo sa puso at sumusunod sa utos ng Diyos, mawala man siya sa mundong ibabaw nito, dahil niya yung mayaman, sikat sa mundong ibabaw nito na kinikilala na wala sa presensya ng Panginoon.
So mga kapatid, isang biyaya, isang pribileyo, isang privilege talaga na ikaw, ako, tayo ay tumugon sa panawagan ng Diyos, binuksan ng Panginoon ang ating mga pangunawa, ang ating kaisipan, ang ating mga puso. Sino tayo sa harapan ng ating Panginoon? Tayo'y mga alamang lang, tayo'y mga basahan lamang, tayo'y mga makasalanan, subalit nariyan yung kahabagan at pagmamahal ng Panginoon at nariyan yung biyaya. Sa kaya kung naunawaan natin ang mga bagay nito, anuman ang mangyari, anuman ang maganap, maging sa ating buhay, pagsubok o ulitin man ang mga bagay na maaari nating maranasan na pagsubok o nariyan kawalan, pag-uusig man, mga kapatid, hindi tayo tatalikod, hindi natin ipagpapalit sa anumang bagay, anumang karangyaan ang ating pananampalataya at paglilingkod, hindi natin ipagpapalit ang Panginoon sa anumang mga bagay. Sapagkat siya ang pinakamahalaga sa lahat ng mga bagay sa ating mga buhay. Walang saysay ang ating buhay kung wala tayo Panginoon sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kung kayo ay mayroong kakayanan, kung kayo ay tinawag ng Panginoon, at ang panawagan ito, mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Panginoon upang tayo ay maging pan-display lang. Tinawag tayo ng Panginoon at nais ng ating Diyos na makapangyarihan na sa inyong buhay, sa ating buhay, bagamat tayo nagkakamali, bagamat tayo nagkakasala, subalit nariyan po, nais ng ating Panginoon na siya'y ating may taas sa ating mga buhay. Mga kapatid, magpatuloy lang po na maglingkod sa Panginoon at ang lahat ng mga ginagawa natin ito ay hindi po mawawala ng saysay. Ang ating ginagawa ito na pagtugon sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, darating ng araw, kung kayo man ay nahihirapan, kayo man sa kasalukuyan ay dumaranas ng mga persecution, hindi natin may kumpara pagdating po ng araw. Kaya po, mga kapatid, magpatuloy lang po tayo na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Mag-aliwan sa pamagitan ng mga salita ng Diyos, magdalanginan, magtulungan, magdamayan, magpalakasan, at yan po ang kailangan. Lalo na sa panahon ito, kinakailangan magpakatili tayo, magsumikap tayo sa tulong ng ating mahal na